Hi guys, good morning. And today's video guys, so finally moabot ang amo ang bed na gi-order sa online. So gikapoy na ko sa pagkanaog dito sa among ubos na kwarto kay dito gyud nga tulog for like probably 1 week na. Kay ang among kwarto diri guys, wala nang gibaligya na namo among bed. So ang bed sa ubos day among gibaligya. And then, yung bed namin dito sa taas, yun yung aming binababa doon sa baba ng kwarto. So, ang nangyari guys, wala talaga kaming bed dito sa taas. Ngayon, hindi kasi dumating agad yung aming in-order. Hindi mo naman alam na ganun pala katagal bago i-deliver. So, lagi kami natutulog doon sa baba guys, as in alam nyo na, buntis naman ako. So, ang hirap mag-akyat. Tingnan mo yung tiyan ko, guys. At ito yung hagdakin araw-araw. Papunta doon, meron pa akong hagdanan papunta. So, nakakahingal. Hingal talaga. Struggle is real. So, yun yung aming, yun yung aming routine nung wala pa kaming bed. So, today, nakaschedule i-deliver today. So, hopefully naman is ma-deliver lahat para masimbol na mo ba, tanan ba. Para di na ko muna dito sa ubos guys, kasi ang dami kong kalat ngayon sa bahay, tingnan nyo. O yung mga gamit ko rin guys, yung mga, kasi yung drawer ko nandun din, so yung mga gamit ko pantulog, mga regular clothes ko, mga ganito, ganyan, nandun din kasi nandun nga yung drawer. So ngayon, pag naliligo ako, pupunta rin ako doon. Ayan. Tingnan nyo lang sala namin. Maliit nga lang yung sala namin, guys. So, see? Hindi naman kami mayaman. O, diba? So, ngayon, nandito yung ibang gamit ko. Like, mga abubot-abubot, mga lotion, mga ganyan. Andyan, may tutupiin pa ako, guys. Andito pa yung bed. Ang tawag niyan, tapos pillow. Meron pa akong ibang gamit dito na hindi ko siya magagamit ngayon kasi nga bundat ako. O, diba? Ayan. So, ang aming sitwasyon ngayon dito sa bahay. Ito, kailangan ko to ibaba kasi doon nga, pag nakuha ko na yung mga damit ko doon sa drawer na yon, itong mga bed sheets na to, kasi ito ay queen size lang to guys. Yung bed kasi namin dati is queen size lang. So, itong mga bed sheets na to is queen size ko. So, kailangan ko to siyang ibaba para doon sa bed na yun. So, yun, the reason na nagpalit kami ng bed guys, kasi yun nga, prigi nga ako, and kailangan namin magpalit ng bed kasi hindi kami magkasya sa isang queen size bed, lalot na ako ay mga anak. So, ang nahirapan na nga ako ngayon na mag-turn, left and right pag natutulog, pag malaki yung tiyan mo. So, kailangan talaga namin magpalit ng bed. So, that's the reason kung bakit kami bumili ng bed. Pero yun nga lang, so titingnan natin mamaya guys na kung ma-deliver yung ating bed. So, naglilinis ako dito kasi ayoko naman pagpasok nila na madumi. So, look at our bedroom. So, pakita ko sa inyo guys no, kung ano itsura ng aming bedroom. So, here it is. Ayan yung aming bedroom guys. Ayan. So, wala siyang laman. Ito gagamitin ko to sa aking baby. So, hindi na ako bibili ng mga gamit, mga drawer pang baby guys. Kasi, alam niyo naman, yung baby, hindi naman yung laging baby. Lumalaki naman din yun. So, ayan. So, yan na yung aming gagamitin for baby. So, matatanggal na to pag darating na yung set na binibili namin. So, as of now, ayan na yung aming bedroom. So, yan siya guys. And ito naman yung aming, nagtutour. Parang nag-home tour lang kako no. O, tingnan nyo. Ito yung aming bathroom. So, yan yung aming bathroom guys. Nothing fancy. Just regular bathroom na. Enough lang na makalibang ka. O, diba? So, yan lang siya guys. And, hindi pa ako tapos nagba-vacuum. Talaga nagba-vacuum ako early.
And here's our kitchen. That's our kitchen, guys. Maliit lang din. Nothing fancy, as I said. Ayan, nagsindi ako ng kandila, guys. Para naman, medyo maamoy naman tong ating kusina. Ayan. Ito yung breakfast, guys. Itlog. At saka, milk. So, hindi pa ako tapos kumain. So, naglilinis-linis na lang muna ako bago kumain ulit. Kasi, I don't want to be overfull. So, yun yung gawain ko today. So, I'll see you guys later kung sana makapag-video ako mamaya sa pag-deliver. But if not, and then I will surely na makapag-video ako sa pag-symbol ng aming bed. So, guys, I'll see you guys later and see kung magustuhan nyo yung aking bed or magustuhan ko rin yung aming bed. Kasi, ang ganda niya tingnan sa online. Ang ganda niya tingnan sa online, guys. So, hopefully, maganda siya in real, you know. So, sana good quality yung na-order. Kasi we paid almost $5,000, guys, for that set. Ng isang drawer. And then, I think, parang hindi kami naka-order ng drawer, guys. Parang ano lang siya, yung drawer na may salamin. Pero meron pa kasing ibang drawer eh. Akala ko in-order ng asawa. Sabi niya hindi daw. So, anyway. It is what it is. So, yun nga, meron kaming dalawang lampshade. Nag-iisa kami. Dapat isa lang yun. Kasi, ano nga, pero sabi ko sa asawa ko, magdagdag tayo ng isa para naman partner both side. So, yun yung, nagdagdag kami ng isa. Para uniform ba? Yun yung purpose eh. So, titingnan natin mamaya, guys. Talagang ipapakita ko sa inyo, guys. At isi-share ko sa inyo kung anong website kami nag-order. Kasi, doon din nag-order yung, I think yung brother-in-law ko. So, we'll see. Sabi ng asawa ko, hindi ko naman nakita yung bed nila. So, sabi ng asawa ko, maganda daw. So, let's see. Kung magustuhan ko nga. So, we'll find out. Okay guys, so, habang pa sila maabot kay ang delivery daw sa mo ang order is nasa mga between 9 to 1 ata. So, kakain muna tayo ng breakfast. Ito, so maghanap tayo ng makakain dito sa fridge. So, kasi ang dami ko ng leftover, guys. Kailangan ko na siyang dandahanin. Ito yung madalas kong kinakain ngayon. This is batong. Batong yun siya, guys. Batong. Meron pala ako ditong salad na pipino. So, mamaya na yan. Meron pa ako dong extra na leftover egg. Boiled egg. Kanin, guys. So, ayoko na magdami ng kanin ngayon kasi nga, bundat nga tayo, diba? So, kailangan natin bawas ng kanin. So, ngayon, yung ating batong, guys, so, leftover batong. Nga, isagulan na rin ako siya karning gamay. So, katong karning akong gisagulan ni is ano, rasad siya ka na bang giadubo, bito na ako siya pinauga. Nga. Wala ko siya mahurot, guys. Giberi-beri ang ending. Giberi-beri ko kaperte na kung saw-saw sa tuyo ba. O, diba? Munay resulta. So, ito na siya initan, guys. Akong bana, ning gawas. So, iguli ato. Mauli daw siya mga alas. Ewan ko mga anong oras. 9:30 ata siya mauli. So, iguli ato. Diri siya sa mo trabaho sa balay. Then, manana. Hanggat sa may deliver na yung bed namin. May deliver na. Ito na siya mato sa office. Kaya anak ko niya. Dili pwede wala ka dali kay. Kabalo na ka. Tayo ay buntis. So, ayaw mag-diktik-tik-tik ng mga tao, guys. Lalo na pagka mga ibang lahi, di ba? Ikaw ka na mag-diktit og lang lahi, jud. So, yan. So, mga unta, guys. Kani akong itlog. Kani akong itlog. Ako na siya ibalhin, guys. Munay kinabuhi sa Amerika, no? Munay. Kasi nagdahom mo dira nasa mga Pilipinas na ang kinabuhi din sa Amerika. Kapting ihaya. Diba? Ako ngayon, nagbuntis ko, guys. Wala na ko trabaho. Kaya, nagleso dyan kong tulong.
Kaon sa ako guys, magkinamot kong kaon eh. Yan kanay, muna akong i-snack niya. Kauban sa kaning ako ang pipino. Kami na niya itong ilong. Init. Sobrang ko kainit, no? So, magkinamot ako guys. Ay, ito na itong kanuna. Diba? Hindi na kayo na. Utang. Ayan. So, simple na kayo natin pagkaon ay. Yan na po ko'y gatas dere nga labugnaw na. Ako na siya tiwason og inom kay sayang man. Resut kay. Resut kay lingkod ba na imo bitang diyan marapit ang malukot bitaw ang karteran sa pantihan ay. Sko. Sige mga unsa ta guys, breakfast nato ni no. Breakfast. Oh, breakfast na ko ni. Paniud to mo kun yung sudan, di ba? Mura ra tag sa Pinas, walay dato-dato diri sa Amerika. Siguro itong mga dato, dili sila nani. Or siguro itong mga balo na ta, mga Pinoy tanong. So, mamang yun itong pagkaon. Buntag udto hapon, kanon. O, diba? Mamang yun itong pagkaon. Yun na itong naandan. Sa katunggang may kami, ang pagkaon mais. Unya, sus, malipay na lang dyan mi guys kung makasudan mi og itlog ba. Buntag, kan bitang namin itlog. Ito namang lipaya. Kaso, limited rami makasudag itlog guys kay mga wata pa may itlog sa mong pugaran ba. Nga kay ang papa, inihap ko dahil itong itloga. Nagdahong mamiog ka ng di bitaw, inihap niya. Inihap din niya di ay. So pag igihap nagbalik, nakulangan, ay kasabaan dayon may ay. Pasagad na pasangin ni usay kung magulang manguhaw niya kami pasangin lan. Ang tagal. Ako na, snurbe na. Kuha na lang, mga 6 minutes to go. Mag-alas 9 na. Kasagaran din namang sudan sa nagagmay pa may. Buwad. Buntag sa'yo pa, gautan na. Kaya wala may sudan lagi eh. Higop tag kamunggay sa buntag. Nahinumdum ko ba? Sa una ba? Nagmay pa may. Wadyo ko ka. Hinumdum nga. Kaning akong mga ginikanan. Nagpalit og mga hotdog, chorizo, mga beef loaf, mga unsa pa na dra. Wadyo ko hinumdum nga nakasway may nagkaon. No? So, kung wala ako nag-working student guys ng mga 9 years old, di ko kasway kaon na ng mga inana. Resud ka makaagay sa ama. Nag-working ko guys, 9 years old pa lang guys. Kuan pa lang pa ato? Grade 3. Pag-abot ng grade 4, dito gihapon ko, disem amo. Pag-abot ng grade 5, matun hawa na jud ko kay basta something happy na. Iso din pagsamantalahan tan. So mo nga nihawa ko. Nga. Nangita ko lang amo. Mo nga nakakita ko lang amo. Sus, di ma struggle po doy. Okay siya guys. Butan ganun. Pero ang struggle ato sugarol. Butan kasi sila. Pero hindi na ako ganahan is kapit na magsugal bitaw, magmadyong, magbaraha na na. Sus, mga mata kag sayo. Kapitang tulog ng bitaw kay ka. Yung mata pa kag sayo kay malimpyo pa kay luto pa ka. Nya pagkaugma, eskwela pagug ka. So, mata jud kag sayo. Kaon ka mga gabing dako. Sa magtimplag kape. Palit sigarilyo, mga inana ba. Sus, hasul, budlay kayo. Itong kutob ako kay Brewster High School. Hawak ko. Nya, balin ko sa Madre. Dito ko nag-working sa kumbinto.
Lahi po na story. Pati madita madre. Di man tanan. Pero naadyo lang batasan. Na madre ngabutan kayo, napoy madre gibang ango-ango na. Di ba? Dito pero nakalahaw tayo ko guys. Dito ko ni graduate of high school. Ha? Sa Madre. May man dito kay mag safe ka ba? Tayo ka sa mga peligro. Kay di ka pagawson, cellphone, mga nana. So, nga lang, struggle po to. Pero okay ra. Mga allowance, 100 sa kabuan. O, diba? So, mato. Daghang kong nag-ang kalisod, guys. Pero, wala na ako na himua og weakness. Himo na ko siyang inspiration. So, di ba? Parang, di ko gusto nga ang among kalisod sa among mga umaabot na anak or na karon buntis ko. Di ko gusto nga maagian sa kong anak ang kalisod sus guys. Wala ko sa una guys. Kung pante duha ka buk balik-balik lisod kay dugon lagi ko guys. Labhan nimo isa dayon. Ya. Di pa gyud ako mahalay sa siyempre sa Pinas. Di man nimo wa man kay mga dryer no. So kailangan gyud mo labhan kamot nya ihalay nimo sa init ba, sa sampayan ba. So, di na ako mahalay ka na bitang display yun mo imong panty pati imong bra. Dili. Okay. Lustrid yung panty guys. Uy, nanay mga tali sa kilid-kilid ba. Maulaw ko. Ako akong boss sa una. Na siya manukan sa likod. Yeah. Mag-agi-agi siya dito guys. Magpakaon sa manok. Magpainom sa manok. Mananap. Makita niya na akong bra dito ba. Pero ito mga sinumpayan. Bitaw ka bitang mga tahi-tahi. Bitaw dito sa imong bra. Mga putol na. Ako itong tanihan. Sus, di ko kalimutan eh. Ang tahi sa kong bra, itom itong bra itom. Yan, ang tahi kulay pula. Perting klaro ha. O, diba? So, pula o puti. Nagsago lang. Nga. Isarap buk bra. Tapos na ako sa baby bra. Sa baby bra guys. Isa kasi mga nawilis-ilis. Kaya, labi nag-ulan. Ang akong isa ka bra, di man maugadayon. Kaya mo lagi, akong isang ihalay, tabunan pa na ko sa t-shirt. Kaya di ba di ay? Ulaw mo ko makitaan. Diba? Ano siya? Sa mga gadayon, sabi nagbatik yung tempo. So, mo ginawa ko ang tsagi sa una. Pag ako balong sa una, tag-gis ang akong adlaw. Sa 5 rajud sa size. Tigo muna na ako sa saka semana guys. So let's say tag-10 na lang jud sarado sa 10 pesos. Tigo muna na ako sa saka semana guys. Nya pagkabuto Bernes di na nako 50. Adto ko sa kong isuon guys. Wa daw sila sudan. Kus kanaan tan akong 50 pesos guys. Hatag na ko na sa kong isuon ay palit na lag isda pre uli nila na sila bit-bit isda. Wala. Ang ending, ako snack adaw-adaw. Wala akong ginabuhat ako na. Ako snack guys. Ang akong balong dyan, natigom na ako na ako to Bernes para lang makapalit ng isda akong isuon. Nagsamantala ko ba nga basin. Ano sila? Sa sudan. Na ako imahatag. Kaya ano ako na inspiration guys na ita. Nausag na ay kung sa dito ko nga bahaton na mausap moto alhota ra ba may high school guys kung ito nakagraduate siya og daytary po momento po siya pero dito siya ni graduate sa Iloilo ako naman dito sa doon sa Iligan ba man ato guys siyempre pag high school graduate ka waka experience di po ka madawat dayon no diba tating ni soda di ka madawat dayon awan horot lang kanon sa esturahan na namin diba. But bitaw mapo nga nangatulong pa jud ko guys pag humana ko high school nangatulong pa jud ko kay wala gyud ka experience wa kay mga backer no? Kadalasan sa Pilipinas may backup ba mga apply kay trabaho wag kay backup di jud ka kasod
Nabinag kaning di bitaw ta saktong height. Sa Pilipinas pangita ang kag height. Kana bitaw sa tawag na pleasing personality. Wala ko na guys kay di kita kabal mag makeup sa una na. Di ko makeup sa una oy. Sus akong dugyot ko gitsura. Nya. Mga apply ka wakay kaila, di jud ka madawat. Ay numdum ko pag graduate ng high school sa Cebu. Apply ko kay Sano. Susok doon man na ambot na kakaron no. Pero sa una gisukod be. Tapos pag sukod guys, wala bagsak. Di ka madawat sa guys ano. So, pero ko na disappoint pag humanato. Nadto ko Manila, dito ko na ko yung magulang isa. Ito nang apply ko trabaho suswa mga experience. Di yung ka madawat. Mo tong ending nangatulong ko guys, naabot pa ko og Santa Ana Manila, naabot pa ko Ayala Alabang. Kaya ako yung amo di ay taga Ayala Alabang nya. But kung Santa Ana Manila kay dito ko nabagsak. Kumbaga relatives ra to ba. Nya pagka mga few days balhin ko sa Ayala Alabang, mo dito jud akong original amo. So nabot ko Ayala Alabang. Nya naabot pa jud ko og kanang Batangas guys. Paghawa na ko tong Ayala Alabang nabot ko Batangas. Moto pag-abot ng Batangas, ang tabang ko dito na dokbok anak, babae. Unya, paghawa na ko dito, nihawa ko, kay gikunta ko balik sa Madrid, kay gusto ba ako mag-eskwela college. Moto, balik ko sa kumbento. Balik ko sa kumbento guys, kay wala man dahil sila vacant na kuan. Ano bang, mag-convent girl pa man dahil ka. So, maghulat pa kag 1 year, ay ka maka-eskwela. Sus guys, kay wa ko kagwanta nahuman ako ang 1 year, pero wa ko kagwanta nga itong mag-eskwela, mag-enrollment na yun after 1 year. Nihawa na ko guys, kay ngano magdita yung mga madre guys. Taghan kayong madre ba na magsunod-sunod din mong giango-angon na dapat ko giservisyuhan ato sa unang magdala ko pagkaon sa kwarto na pa isang tawag nyo sa kantin ng trabaho. Tapos telepono nga bawat ring guys, bawat tunog sa telepono, trabaho din. So simong trabaho guys mabiyaan jud, no? Makalimutan na nimong uban. Sumuto nga murag one time kalimot jud ko sa trabaho ba na bisita ang isa ka madre. Karon kay perti gyud ako limuta guys. Imaginean mo ha, mag-serve ako pagkaon niya, tok-tok na pagkaon dito sa madre sa taas, di pa gyud abrihan. Mo balik ko gipaningot na ko, balik ako sa ubos na napoy trabaho na gahulat. Nya akong assignment sa kumbento ato mag-review og refectory kay na refectory diha sila ngaon. Sus na paniud to na guys, wa ko kalimpyo sa refectory kay nagdagandagan ako sa trabaho, balik ato trabaho, pagbalik dire trabaho gatangan ko, mo di ba? Nya napa ko hatdan ng pagkaon dito sa taas. Napay magsunod-sunod nimong giango-ango madre. So, ako kagwanta guys, ni hawa ko. Dili ko ka-concentrate anis kung pag-eskwela. Magsayang ra ko sa kong tuition. Sumuto ni hawa jud ko guys. Di ko ganahan nga maulawan sila ba nga eskwela ka magbagsak-bagsak ka kay wa kay saktong pangutok kay imong utok. Na busy dito sa laing mga trabaho. Sumuto ni hawa jud ko guys ay. Moto nga wa jud ko ka eskwela college. Moto nga anang talang mo sa story na ako no kung anong naabot ko sa Amerika. So itong dito po sa kumbento guys, bawat Sunday, diba Sunday simba no, di ko musulod sa simbahan guys. Nanghuna na ako musulod sa simbahan, uli na ako. Wala na, kato kong ipang simbahan, ipang mga santong akong ipang sabahan, mawala to sa kagalingon. Ngano? Balo na ka. Di mo gud parehata ng mga madre no, pero na siguro mga tigulang lang yun sila or basta, pero mabattered jud ka guys, mabattered jud ka. Sunuran man jud ka. Sakit pa kay manulti. Ka-remember jud ko guys, atong nabisita ng isa ka madre ba? Kalimot yung sulti niya, pero sige na ako naghanang trabaho karon ka na uli naman na siya gig-eskwelahan guys niya. Kalimot yung sulti niya, na siya bisita nag-atang-atang dito.
kasab-an ko pag-aayo guys. Ay, parte na kung sunod-sunod lagi pangayag sorry. Wala, gingnan ako. Di daw niya tadawaton akong sorry. Grabe yun. Dito ko nasakitan pag-ayo. Sumoto nga. Ko kagwanta. O ko kagwanta ni hawa ko. Na. Mutong bawat simba. Before kong hawa no. Bawat simba. Mato ko sa computeran. Kaya wala may cellphone guys. Mato ko computeran. Dito may makipag-chat-chat ko. Ito mag-chat-chat na ko na ilang Pilipinas siya taga Davao. Na iyang uyab German. Na daw sila sa Pampanga. Nagpuyo. Nya mo to. Ila daw silingan. Single daw. Kung ba siya, apartment siya guys ba niya, up and down bitaw. So na iya silingan, nasa sa taas nagpuyo sila sa ubos. Karon single daw. So yung ipaila-ila to. Sumo to nga, pag ila-ila sa Facebook ra gud nag-ila-ila guys. Siya nga, na daw siya ila manay na daw siya silingan sila apartment, single daw, American ganyan. So dito may nagsugod og chat-chat ba. Nya mo to na ilhanay na, punta na ko niya, nakauyab pa ba ko wala dyan ko kauyab, first time na ko to guys. Sumuto, maghawan ako sa kumbento, hindi akong gikuha, pagkaugma, sugat ko niya sa Ayala sa, ito dapit Bacoor, SM Bacoor, Manila, ito nahitabo guys no, kuha ko niya, nagrent siya og jeep, kamera dyan pasero guys, kasi ni uban ko na iwan, may gani upat yan no, diba, ni uban ko. So, pag-uban ako ato guys, wala pa may friend pa ba na hindi mi tapatulog mga nana yung na to ilang apartment to hay kwarto. So ato spikas kwarto mato ginana nya ira kong gisultihan ni mo hato ni ka morning magbuhat ako timpla ko ng kape, magbuhat ako mga brewed coffee kuno na si buhat ra gyud na ako hantud sa murag iya kong ipuntahan ako niya kung nakasway na ba daw kung sakay aeroplano. Kung wala, di ko kasway sakay aeroplano. So, kay katong babae nga kanang nagpaila-ila na ako sa iya ha. Taga Davao to siya. Yang uyab lagi mo to German nagpuyo dito sa Pampanga. Nauli na yung German dito sa nauli na yung uyab dito sa Germany. Siya po uli po siya Davao. So, wala mi nagsapon yun in personal. Mo to puntaan ako to kung nakuha to yung gihatag sa kuha tong babae siya nga na tong American na nakasuy na ba ako sa kay aeroplano sa kuha jud ko kasuy aeroplano jud aroy yakong gipadala dito sa natungnan mo to kay nga gidugo ko ba padala ko niya sa Davao gimit to nako ang katong gipamit niya tong Pilipina nga nag-introduce sa ako sa iya ha. Ito gimit na ako guys. Ito pag-meet na ako sa Davao. Dili na ako type yung Pilipina. Kay mura siya ka ng wrestler ba kana bitaw mag-stay ta kog hotel kung sa naa makit ang sabon sa hotel, mga tissue, mga inana ba dadun niya. Nya. Siyempre ako minahadlok ato nga time kay ako ang pangalan naka-reserve sa hotel. Basi na masakpan ba niya. Ako mo ipasanginlan. Hala, dadun yung tissue guys, sabon, mga unsa pa na, basta libre na sa hotel. Dadun na niya pa uli. Weird kayo. So, munang duwa ko, ganahe sa iya ha. Nagmitra ko na. Pero after ato, na dyan ko makipagkita niya, mga inana. So, kaya di na ko siya type na babae, dili na ko type itong mga inana ang babae, bitaw, na unsay makitaan sa hotel, pandadun mga, nanala pa siya towel guys. Ay, Diyos ko po, nanawala siya towel. Murang delikado siya i-meet up ka na itong mga kwan no, delikado siya para sa kuha lang ha. Sumuto nga time na nagkuan namin no, pagbalik na ako sa Pampanga ato mga kuan naman siguro ato 4 days naman ko ato sa Davao ato nga time pagbalik na ako sa Pampanga ato dito na guys murag nagka-develop na ba nagka-develop na may ito kung kuan na muto naging kami jud siya. Nag-last make 3 years guys. 3 years. Abi na kung siya na dyan akong pakaslan kay kanilaging kita mga Pinoy, mga haka-haka nga istorya ba na kung first time ni mong boyfriend, mga nana pakaslan dyan ka. Ay, di na tinuod guys.
No, di na yun na tinuod. The first time to na akong boyfriend guys, wa jud ko pakasli ingnan. After 2 years giingnan ra ko nga kanang ingnan ako niya na I am too old na. My life is almost over. Nya ako no pa start pa lang daw. So nagguilty daw siya sa gibuhat niya sa kuha. So mas maayo daw mangita na kog lain na pakaslan ko ug dadon ko sa Amerika. At dito na guys, nasakitan kay ko kay syempre first time ni mong uyab, no? Nga mo to, pagka sugod na kong chat-chat tasad guys, sa chat, daghan kay ko nakachat sa una. Pero kami pa to, kay yan po ino na, mangita ko na kuglain. So sakitan kay ko, sungita po kuglain. Mapapangita na kuglain guys, kay suko mo na siya, kay sikpan mo ko niya ba? Suko siya kay ano ko na akong gisekret. Ingo nga, siya gisugo na ako mga mangita kog lain. Pero nasuko siya kay ako nung gisekret. Ano, kailangan mo na ako isulting. Imo naman akong gitumo-tumo. Imo naman akong gituklod, di ba? So mo to, kuto para mag 3 years guys. Pagbulag na mo, kaduha mi nagbulag guys. Pagkay kaduha, wa na dyan kumabalik. Mo to, pagbulag na mo, niingon siya na ako nga. Nag-away mi ato, nga time. Niingon siya na ako nga. Ngita, siya lang daw mabayad sa akong rent na hantod na makakita akong trabaho. So 6 months ata yun. 6 months, 6 months nga yung gingon niya. Gana ko niya katagal nga 6 months sa mo to, siya daw mabayad. Pero tinong ko bang trabaho guys, may gani nakasud ko call center. Nakasud ko call center na trabaho guys. Na Amazon. Yung Amazon naman is sa UK ko nga account na bilong. Ito nga time. Ako just struggle kay ko guys ang English di gyud ingon nindot as in basta dili ma-explain akong English no. So mo to nga nag-struggle jud ko ato nga time pero gigo lang gyud ako mga katrabaho murag i-push jud ko nila ba nga ayog quit mga na di jud ko quit daw ko no. So ato na mga abot jud ko 6 months sa call center guys no. Nihawa ra sa ko kay katong within 6 months na sa 6 months na suporta sa 6 months na na ako naka-chat dire taga Amerika karon siya guys teacher sa high school karon ang teacher pala din sa Amerika summer nila is depende so mag-start sila ng June ata June, July parang karon kayo March nakasugod kog trabaho guys na sa mga around October ata yun October. Minya pagka March na-meet na ko na kuan ako siya na ila-ilan ako sa internet ba. Mo to guys na March mi nagsugod March 2 gyud to di gyud ako malimtan March 2. So pagka March 2 nagsugod mig storya hanay mga na chat na regular days mga na everyday na siya guys. Hantod pagka nagka-get along kami no. Mo to pagka July basta around July 21 ata yun basta ganun. Di bakasyon siya sa Pinas guys. Single, never been married. And then teacher siya dito sa Amerika. Dito, sa New Jersey to siya guys. Moto. Na yun. Pagbalik ko man na mag-meet up. Moto nga. Before pa siya ni atog Pilipinas. Nag-quit na ko sa call center. Kay katuman time po to nga. Karabang nag-slow down na ang season. Kay kung ano man to guys. March ba. Kung man na ang Christmas season. Mga so nag-slow down na po ang Amazon na to nga time. So balhin mi nila sila yung account. So mo to nga time ni quit pug ko kay mag-try na po mig another So mo to ni quit ko. Yan nag-meet na mi sa to ko ang naila-ila sa online. Mo to nag-meet up mi pagbalik niya din sa Amerika guys. Mauna to nga time na nag-petition siya sa ko. Muna nga time nga naabot ko sa Amerika. That was 2017. Mo to guys nagpakasal mi pero sa kasamaang palad guys pumanaw siya mga 2020 so hindi talaga umabot mga 5 days before our wedding anniversary 3rd wedding anniversary namatay siya. So ano siya guys bata pa yun nasa mga 53 pa siya namatay. Nagka-aneurysm siya guys so yun yung kinamatay niya year of 2020. So ngayon muna story sa ko ang kinabuhi. It was a struggle. It was a lot struggle guys. And then namo to nga karon naminyo ko balik kay
gusto lang dyan ako nga magka-family ko, magkaroon ako. Kasi yung unang asawa ko guys, as in, dili yun siya gustong magkaanak. So, wala siya planong magkaanak. So, ako naman, natanggap ko na rin yun. Iniintay ko nga yun eh. Tapos nung, karon na guys, na, nung pagkamatay niya, namin niyo ako balik. Mga year after, namin niyo ako balik. So, ito na, nung nagbalhin ako sa laing state, kay, naman po ko igsuon dire isa. So, kung asa ko igsuon, dito po ko nibalhin. Tumoto, namin niyo ako direct balik, guys. So, thankfully, pagbalhin ako dire, nakakita ko direct trabaho, nakasulod ko sa hospital dayon. Then, moto nga, namin niyo ako balik. And then, here I am pregnant. So, buntis ako ngayon, guys. Ito yung first baby namin. We are 3 years na kaming kasal nito sa asawa ko. And hindi pa, ito yung pinakauna naming baby. Inabot talaga kami ng 3 years bago ako nabuntis. So, thank God. Nakabuo pa, no? Kasi I am 36 this coming September. Mag-36 na ako, guys. So, first baby namin to. First baby din niya. So, first marriage niya. Second marriage ko kasi nga namatay nga yung una ko. But anyway, ang dami ko talagang daldal, no? But, yun yung story ng buhay ko. Bakit ako nakarating sa Amerika. Hindi po madali, pero kailangan mo siyang malagpasan. Yun po yun. So, sa mga nangarap dyan na pupunta dito or maghanap ng AFAM, baka akala nyo na maganda dito, maganda ang buhay dito sa Amerika. When it comes to work, wala talaga silang age limit as long as kaya mo magtrabaho. Wala silang talagang ganun, guys. Wala silang pinipiling tao. Kung like Asian ka man or ano ka bang klaseng tao, kung kaya mo naman magtrabaho, bakit hindi, di ba? Hindi tulad sa Pinas na kailangan ka ng degree, kailangan ka ng backup para lang makapasok ka ng trabaho. Hindi dito sa Amerika, guys. Wala yan dito sa Amerika. So, madaming trabaho dito. Kaya, madami ka talagang mapapasukan kasi wala nga silang limit sa age. Wala silang degree na hinahanap. Ganon. Walang backup, guys. Makapasok ka dito. So, lang yung pinakamaganda dito sa Amerika. Yun yung opportunity na kung kaya mo magtrabaho, sige, go ka lang. So, yun yung istorya ng aking buhay, guys. Hindi po madali. Baka sabihin nyo na kayong nasa Pinas na naghanap pa lang kayo ng AFAM or AFAM ba, or bahala na kayo. Basta, huwag nyo isipin na madali ang buhay dito sa Amerika. Ang dami ko ring struggle. Ang dami ko ring struggle na pinagdaanan dito sa Amerika. Hindi po lahat ng mga Pinay na pumunta dito sa Amerika na maganda yung karanasan nila. Hindi po. So, lahat po ay iba-iba po yung karanasan. 'Di ba? Tulad sa akin. O, 'di ba? So, ganun po yun. Yung una kong asawa, hindi po talaga siya magandang, hindi po siya kagandahan ng sitwasyon namin. Basta, kung gagawa tayo ng video nito kung talagang meron kayong mga further questions, but hindi po siya talaga maganda para sa akin. That was a struggle din para sa akin. But anyway, that is life. Part yun siya ng buhay. Nagiging, parang, tinatak ko na lang siya na part siya sa aking life, part siya sa experience ko, part siya sa memories ko. So, yun lang yun. So, ngayon guys, I can say na I am in the right man. Yung asawa ko ngayon, super bait, very understanding. Ngayon din ako nagtatrabaho kasi nga, ito nga, buntis nga ako. So, nagtigil ako nung April ata, yun ako nagtigil. Nung nalaman kong buntis ako, guys. So, yun po yung time na tumigil ako sa trabaho. Kasi ayaw kong ma-stress na, lalo na pagka buntis ako. So, yun yung dahilan kung bakit ako tumigil. But anyway, ang dami kong daldal, kumakain lang naman ako ng breakfast. Pero, ang dami kong daldal. But anyway, guys, so, wala pa talaga yung nag-deliver ng bed. Hindi ko alam kung anong oras. So, siguro continue ko na yung maglilinis ko dito. Ano pa ba yung kailangan kong gawin? Ang dami ko pang gagawin actually. Magbabacuum lang ako. Tapos na yung bedroom. Dito na lang sa living room pati sa steps. Mas may hagdanan ba kasi ano nga siya. But anyway, I'll see you guys later. Bye!
Okay guys, so a little about me. Tapos na akong kumain na. But a little about me, I wanna say, para kilala nyo naman ako or paano ako nakarating ng Amerika na ganito, ganyan, ganyan. So, kukwento ko sa inyo guys. Pero yung sasabihin ko, kasi masyadong mahaba eh. Kung iisa-isahin ko talaga, or parang hubarin ko. At ano, ganun ba yun? Basta, pag hubad-hubarin ko ba, detailed by detailed, oh, diba English na yun, oh, detailed by detailed guys, medyo hahaba yung kwento. So, ang gagawin ko na lang is, yung pinaka taas lang, highlights lang siya, i-highlight ko lang para alam, may mga ano din, may mga parang ano lang siya, highlight lang talaga siya sa story, pero may deep inside, meron niyang mga pinaka bottom line, oh, diba? But anyway, here's about me. So here is the result for today's delivery. Oh my goodness, it's a lot. Now our room it's hard to move around. It's full. Okay guys, so we're unboxing our dresser. Hey, I like it. It's so good. It looks nice. Okay, so here's what we're going to do. Okay. Are you ready? We're going to slide this forward so this can fold back. And then once this is folded back, we're going to have to cut that edge off in the back. And then I'll set one side back at a time. Okay, are we going to remove it down? I know we cannot. Yeah, that's why we have to do what I just mentioned. Can you come over here and hold this? Okay. Okay, hold on. I'm just... So here is our dresser. My dresser back. This is my dresser. Can I claim it? You can have it. Here. Watch out. There you go. Oh my lord. Okay. Do you have the vacuum? Because we're going to use the vacuum this to do this looks. Okay. Let's remove this thing. Yeah, it's in the... My goodness. Do we have to put a straw in here? Screw. Maybe Actually, not. we probably will. Because wait. there's like a... What is that hole then? Is there holes? We will for the mirror. See, yeah, that hole, this hole, maybe. The mirror gets put on there. Oh, look at the woods that they're using. It's so thick. It's nice. Here in America, it's so cheap one. I know. Don't remind me. I live here. What? I live here. Don't remind me. Uh-oh, this one's come loose. Why is this loose? Oh, this is so nice. It broke here. Are you serious? See? Maybe not. Look at this. Oh, Oh shoot, I should have left that there. Let's see what's broke. Oh boy. Excuse me. Yeah. Yeah, it is broke. Shoot. Well, there's a space here Do too. we just report it? Might as well report it now rather than later. I see. It's broke. There's no two ways about it. Maybe it needs a screw? It's I broke. don't know. I know. Maybe you can pull it out. Is the other side that way too? No. Yes, it is. Why is it wider on the top? I don't know. Maybe too much wiggle. That's how it moves. But maybe we can put some screw in it. Maybe. See, that shouldn't be loose like that. I know. Maybe the screw is loose. Or maybe it's smaller. I don't know. Can you grab the vacuum and buzz this?
Oops, yeah, sorry. Okay, can you turn off my camera? Hi, I'm back, guys. And here is our bedroom right now. It's so crowded. I thought malaki yung bedroom namin, pero yun na nga eh. Ayun. So, meron pa kaming isang nightstand doon. Isa dito. And then, sadly, yung mirror niyan is sira. Nabasag yung mirror, guys. So, and this is our... Ito yung sa likuran ng bed namin. So, ito siya, guys. Yan. Kumbaga sa paa. Na yung headboard. Super tangkad. Tingnan mo, guys, ha. Matangkad pa sa akin yung headboard. Tingnan mo, guys. O, diba? Ayan. Tingnan natin. So, ayan, guys, o. Diba? Matangkad yung headboard. Kaya, ngayon, hindi namin ma-assemble nga kasi wala kaming back spring. Anong tawag niyan? Hindi, nakalimutan. Or delay ata. So, delay yung back spring na deliver. So, which is, hindi kami makatulog pa rin dito. Nag-look forward pa naman ako matulog kami dito, guys. Yun naman pala, kailangan pang sa August 5th pa daw i-deliver or i-ship. So, that means hindi pa talaga siya darating dito before anong araw na yan. So, meron pa kaming isang linggo matutulog doon sa baba. Tinanggal ko pa naman lahat ng bed sheets doon kasi akala ko tapos na kami matulog doon. Ay, nako. Ito, na-busy na. So, nagutom na ako. Kailangan ko kumain. Okay? Parang sakit na yung ulo kaya puputo na. So, let's try to eat this thing. Kung ano yung kinakain ko kanina umaga. So, kung ano yung kinakain ko kanina umaga, guys, yun din pa rin ang kakainin ko ngayong lunch. So, kukuha tayo dito ng ano. So, ito yung ito kasi wala na yung leftover. Gusto ko maubos yung leftover, guys. Meron pa akong leftover doon sa meron pa akong isang kainan, no? O, diba? And then, nakuha ko ng kanin. Kasi murag sakit na po akong ulo, guys. Hindi ko kakaundayan. Itong rice na ginamit ko, guys, is gluten free, pero last na bibilhin ko, sunod na bibilhin ko is yung rice na basmati rice ba. So yun yung susunod kong bibilhin. So pumasok na yung asawa ko. Late na siya. Anong oras na ba siya pumasok? Kakaalis lang, mga 1 o'clock. So, ayun. Late na siyang pumasok, guys. Meron kasi siyang i-meet up today. And dahil dyan sa delivery na yan, pero palpak pa. Kasi nga, para ba naman hindi mapapalpak eh. Yung mirror, guys, basag. Pagbukas namin ng box, basag.
So, hindi namin siya mailagay. And then, yung bed namin, hindi rin namin matuloy yung i-symbol kasi nga, wala siyang back spring. Ang back spring ba yun? Basta yung sa ilalim ba? Nakalimutan or basta, delay daw or iwan. Galing pa daw yung Texas. So, ngayon, ang mangyari nito ngayon, sa baba na naman kami matutulog. Napapagod na ako pumunta doon, guys. Tinanggal ko na lahat yung pillow. Ito, ganyan. Ngayon, balik na naman kami doon. Ay, ay, ay. That was a bad deal. Okay, guys. Let's eat. So, kakain tayo, guys, no? Sana pala yung kinuha namin, ito lang pala dapat, oh. Special price pa. Nagkamali kami, guys. Mas ano lang ata to, eh. Mas ano ba to siya? Ano naman picture? Ano ba? Ito pa, oh. Mag-lunch tayo, guys. Kanina breakfast, ngayon lunch na naman. Ano po, nasaan ba yun? Ayaw mag-view. Ayaw mag-view. Bedroom C. Lesson learned para. Ang ganda kasi ng pinili namin eh. Ngayon, ang bigat pa. Ang ending, sira pag deliver. Dapat pinili lang namin yung simple, no? Wala talaga, guys, eh. But ganda rin kasi pagka set yung ano ba, yung order mo. Dito ako sa website nila. Gusto ko ng asawa ko, yung mahaba ba, yung kasi ang tangkad niya. So, ang gusto niya, medyo higher. Hatuloy. Ano ko eh. So, hi guys. So, ito, ang oras na to ngayon is, so, hi guys. So, it's almost 8 o'clock. And, nan ako diri, oh. Sa mahigdaanan sa ubos, guys. Very uncomfortable yung sitwasyon ko ngayon kasi ang dami kong pillow. Yan, kita mo. And, my pregnancy pillow here.
Hindi talaga komportable pag buntis guys. Hirap. But anyway, dito na muna kami matulog ng mga siguro mga 1 linggo na naman. Dito sa basement kasi nga yung itsura namin dito guys. Yan yung drawer ko dati. Yan yung drawer ko guys. And what happened is hindi ko pa mailagay yung mga yun kasi mga ano na yan, pillowcase at saka blankets or mga ano pa yan, bed sheets. Ano lang yan, mga queen size bed. So dito ko yan siya ilalagay sa baba kasi ito lang yung queen size bed na natira. Nabenta na yung isa. So we have to tanggalin ko lang yung mga laman ng mga drawer na yan. Kasi nandun yung mga pantulog ko, mga t-shirt ko, mga ganon, mga leggings, ganon. Tanggalin ko lang yan dyan bago ko ipasok yung mga bedsheets sa drawer na yan. But for now, yun nga, yung bed namin sa taas hindi pa na-set up. Kasi, wala nga siyang box spring. Ang tawag niya, box spring ang tawag nun? Hindi na deliver guys. Hindi na sali dun sa deliver today. Kaya, ma-deliver na yung mga, saan pa daw ma-deliver yun guys eh. August 6, 5, parang ganon. So, doon pa daw yung mga shipment na. So, that means hindi pa talaga siya ma-deliver kasi yung shipment pa lang yun. So, mag-intay pa kami ng medyo matagal-tagal dito. Pagod na akong akit baba dun sa ang tawag yan? Sa steps. But anyway, dito na okay. Pagod ako. Good night for now guys. Bye! And by the way guys, please support my channel. Wala lang, nag-vlog lang ako. Para naman, bored kasi ako kasi nasa bahay lang ako. Kaya, ito na lang yung kanirang dito niya ang kalingawan ba. So, sana supportahan niyo rin ako guys. Buntis ako guys. First baby namin. You know. So, supportahan niyo kami guys. And yeah. So, bye guys. God bless you all. Bye. See you next time guys.